Itong dalawang pag-uusapan natin parehong mahalaga. Totoo ba na mayroong plano na itakas si dating Pangulong Digong Duterte sa ICC? Yan, talakayin natin yan. Pangalawa, ano ang pagkakaiba ng suhol at saka bayad? Bribe at saka po payment. Magkaiba yan eh. Mamaya, paliwanag natin. Pero siyempre, unahin muna natin itong putok na putok itong balitang ito ilang araw na. Pero inaral ko, gano'n naman kasing style natin, tayo nakikipag-unahan. Inaaral muna natin, kinukuha natin ang mga tamang impormasyon bago ko bigyan ng analysis, opinion, interpretation ang mga balita. Kaya yan po yung ating ginagawa. Hindi tayo nakikipagsabayan para for views only or subscriber only. Although mahalaga po kayo para sa akin ng mga followers, subscribers at viewers ng aking mga channel. Pero mahalaga pong aralan natin ano ba ang totoo, ano ang nasa likod ng mga galawang ito at balitang ito. Kasi itong issue ho ng di umano'y hinihikayat ni Sara Duterte, hinahanap niya ang 16 million voters ni Digong Duterte kung paano naging Pangulo noong 2016. Dapat daw ito'y kumikilos, pinapakita ang kailang suporta. Diba? Tapos mayroong anggulo na si Duterte raw, ipinatawag ang mga anak sa dahig. Mga anak dito, pinapunta ng dahig. At mayroong ipinagbilin. Pero hindi naman lahat inamin kung ano yung ibinibili ni Digong. Hindi ko alam kung bakit siya nagbibilin. Siya ba'y makukulong na ng tuluyan o mawawala na? Hindi natin alam. Hindi nga nila sinasabi. Tapos ngayon ay pumutok na kailangan nga daw igumalaw ang mga supporters. Anong gusto nyo? Jailbreak? Gusto nyong itakas si Duterte? Bawal yan. Kung dito sa Pilipinas nagagawa yung minsan na itatakas ang nakakulong, or madalas nangyayari yan sa pelikula, sa Hollywood movie, sa European Union, sa European movie, dito sa mga ASEAN, dito sa Pilipinas, maraming pelikulang ganyan, nakakatakas, taktakan ng bodyguard at lahat, natatakasan pa. O ngayon, itong plano nila kung totoo, o yung kailang sinasabi na gusto nilang iuwi si Duterte sa kung anumang pamamaraan, abay marahas yan at saka delikado yan. Hindi po mawawala ang crime against humanity na kanyang kaso before ICC. Hindi mawawala ang testigo, hindi mawawala ang complainant, magiging malakas ang ebidensya sa crime against humanity kahit anong gawin ni Duterte. Hindi ko sinabing gagawin nilang itakas si Duterte o kung ano man ang kanilang plano. Pero kung ano man ang kanilang pinaplano at gagawin para sa ibang paraan na iwasan itong kasong ito, hindi sa trial at kung ano man, abay bawal yan, delikado yan. Maging maingat po tayo. Especially, iba ang batas sa Netherlands. That's government. Iba ang batas ng ICC. Walang puli-politika dyan. Walang palakasan dyan. Kung dito sa Pilipinas nagagawa nyo ang lahat ng gusto nyong gawin dahil mabait ang gobyerno sa ibang bansa, don't do that. May malaking problema kayong kakaharapin pagka ganon. So, kung totoo ang kailang plano, delikado yan. Kung ano man ang kailang plano, bakit nila ginagawa ito, hindi ko alam. Kayo ang magpaliwanag ng mga maka-Duterte o pamilyang Duterte. Ano ba talagang plano nyo? Huwag nyo sisirain ang inyong sarili. Huwag nyo sisirain ang rule of law dito at international law. Kasi hindi pwede yan. Hindi pwede ang tapang-tapangan, hindi pwede ang karasan. Kailangan sumunod sa pinag-uutos ng batas dito at sa abroad o international court, international law. Dahil kayo ay kontrolado, hawak kayo ng ICC, international law, international court ang merong jurisdiction. Paalala lang. Any comment, reaction? Malaya po kayo. Sunod na pag-usapan natin, suhol o bayad. Panunuhol at pagbabayad. Magkaiba po yan. Baka yung akala ng iba hindi naman kami nasuhulan Anong problema nyo? Baka nga hindi kayo sinuhulan, pero tumanggap kayo ng bayad sa kung anumang kapalit. Magkaiba yun. Ang bribery, ang suhol, maraming ibig sabihin niya. Pwedeng tinatakot ka, kaya ka sinuhulan. May kapalit na tumigil ka sa ginagawa mo dahil sinuhulan.
Ginawa mo ito, kaya ka sinuhulan. Hindi katulad ng payment. Ang payment kasi, malinaw na obligasyon. Hindi magbabayad ang isang tao, kahit sino, taga-gobyerno, pribadong sektor, kung walang dapat bayaran. Kasi ang pagbabayad, ibig sabihin nun, obligasyon mo dahil merong ginawa para sa iyo. Merong item na ibinigay sa iyo, dapat mong bayaran. Merong utang na loob na ginawa sa iyo, babayaran mo. Binigyan ka ng pabor, pinapugi ka, pinaganda ka, binigyan ka ng advertisement na maganda, pinuri-puri ka sa kanyang radio, television show, at kung ano man pamamaraang ginawa, nagbayad ka. Iba yun. Kasi ang pagbabayad, voluntary. Pero ang bribe or panunuhol, krimen yan. Ang payment, hindi krimen. Ang panunuhol ay krimen. Tanong nyo sa mga abogado. Magkaiba yan. Alam nyo kung bakit ko pinapaliwanag ito? Kasi hindi pa po tapos yung Diskaya, Corina Sanchez, at Julius Babaw. Kasi po merong comment na pinurward sa akin isang araw na sabi daw ni Mr. Babaw ay hindi naman sila sinuhulan. Hindi sila tumanggap ng suhol. Hindi daw sila tumatanggap ng suhol. Tama yan. Huwag kayong tumanggap. Bawal yan. Kaya wala daw problema dahil di sila tumanggap. Pero lumabas din pala doon sa kailang mga television show, sponsor nila ang kontraktor. Madalas guest nila sa kailang programa yung kontraktor. Na yan. So masyado ng malalim ang relasyon. So kung hindi kayo sinuhulan, binabayaran kayo dahil sa advertisement. Binabayaran kayo dahil sa mga interview, guest sa inyong television show. So ano yun? Tama ba yun? So para sa inyong kaalaman, yon ang ibig sabihin na magkaiba ang bayad kaysa sa suhol. Ang suhol, ulitin ko, may pananagutan sa batas. Krimen kasi. Ang panunuhol. Ang pagbabayad, walang problema doon. Kasi yan ay obligasyon. Ang pagbabayad kung kailangan magbayad. Kung tatanggapin mo, nasa iyo. Kung hindi, karapatan ng gusto magbayad. Ngayon, yung mga pag-guest sa iyong programa sa telebisyon at papuri sa inyong ginawa sa inyong mga interview. Kung ano man ang tinanggap nyo, bayad ba yon o suhol? Kung wala kayong tinanggap, o sabihin natin wala kayong tinanggap na suhol, wala kayong tinanggap na bayad, ayan, ipaliwanag nyo ng tama. Tingnan natin kung maniniwala ang tao. Pero kung tumanggap kayo, tapos yung pala'y suhol, problema yan. Pero kung tumanggap kayo dahil bayad dun sa inyong ginagawa, ibang iso yan. Liwanagin nyo kasi. Huwag nyo i-general ang statement na malinis kayo, wala kayong ginawang problema. Ay magkaiba nga yung galaw na yung mga nangyari. Yung mga nangyari at posibleng nangyari. Ano ang tunay na nangyari? Aminin nyo. Kung may tinanggap kayo, ipaliwanag yung payment yan. Ngayon kung may tinanggap kayo dahil sinuhulang kayo, ibang iso yun. Sana naintindihan nyo. Walang personalan, issue lang ito. Kasi nakataya ang buhay ng broadcast journalist. Nakataya ang malayang pamahayag. Kredibilidad ng tao nakataya dito. Lalo na kayo. Ako hindi ako nakikialam. Nagpapaliwanag lang. Nagtatanong lang. Ang channel na ito. Walang personalan. Issue lang po ito.